Maraming nagtatanong kung paano gumawa ng DIY na wiring harness. So bale ngayon isishare ko yung ginagamit namin na wiring harness sa mga nagpapakabit ng mini driving light. Ito yung para sa 4 wires na mini driving light. Hindi na kami gumagamit ng ganito kalalaking relay, yung kulay black. Ang ginagamit na namin ay itong maliliit. Ito yung Denso. Dahil dito sa Denso, mas madali mo itong mahahanapan ng lagayan sa loob ng motor. Hindi gaya dito sa Bosch na napakalaki at napakalapad. At ang mahirap pa minsan, napakadaming fake ng Bosch. Hindi mo nga minsan alam kung fake or original yung kinakabit sa motor mo. Ito yung mga kailangan natin sa pagkakabit or sa paggawa ng DIY na wiring harness. Unahin muna natin itong Denso na relay. Ito ay may 4 pin at may socket na kasama para mas madali nating ma-install to mamaya. Number 2 naman natin, yung size 16 na heavy duty wires. Ito ay may kulay na black at red. At itong number 18 na gauge na heavy duty wires din. Dalawang klase yung wire natin dito. Mamaya papakita ko kung para saan at bakit ganito yung aking mga wires. Ang number 3 naman natin, yung wire sleeve. Nandyan sa baba yung sukat at yung haba ng dalawang ito. At ang pang number 4 natin na kailangan, ito yung 3-way switch. Mamili na lang kayo kung heavy duty or mura yung inyong gagamitin. At ang pang number 5 naman natin, ito yung heavy duty fuse holder. May kasama itong 10 amps na fuse. At ang ating pang number 6, ito yung ginagamit natin para mag-add ng circuit. Ito ay merong 7.5 amps na fuse. Ang pang number 7 natin, ito yung battery terminals at connectors para hindi naman tayo suksok lang ng suksok na mga wires. Ang pang number 8 natin at ang panghuli, ito yung shrinkable tubes at saka tapes para maging malinis tignan yung ating mga connections. Ito naman yung ating relay. Ito ay may 4 pin at dito nakalagay na kung ano ang bawat isa. Kung hindi mo masyadong natandaan yung bawat pin nitong ating Denso relay, dito na lang tayo mag-focus sa kanyang socket. Dahil itong socket na to ay merong 4 wires. Yung 4 wires na to ay designated sa bawat pin ng ating relay. At ang kagandahan pa dito ay iba't iba yung kulay ng kanyang wires. Kaya hindi ka masyadong malilito basta sundan mo lang yung aking gagawin. At ituturo ko ito isa-isa kung para saan yung bawat wires nito. Dito tignan nyo na lang yung kulay ng bawat wires. Huwag nyo munang pansinin yung number dahil malilito kayo pag isinama nyo pa yung number. Dahil pagsasama-samahin naman natin yung mga kulay na mga ito. Kaya minsan hindi na importante yung numbers dahil hindi naman magbabago yung number at yung kulay. Para mas madali natin pagsama-samahin yung mga wires, i-tape muna natin silang tatlo para hindi sila maging malikot. Dahil pag hindi nyo tinape to, medyo mahihirapan kayong pagsama-samahin yung mga wires nito. Ngayong napagsama-sama na natin sila, ngayon kunin nyo yung tigtatatlong kulay ng wire. Dahil 3 set ng relay ito, meron yan magiging tigtatatlong wire. 3 kulay ng red, ng black, ng white, at ng yellow. Yun yung kailangan yung pagsama-samahin para mas bumilis yung ating gagawin pag napagsama-sama na ang mga ito. Unahin yung ihiwalay yung black at balatan ito sa bandang dulo. Dahil pagsasama-samahin natin itong 3 block ng relay, bali ito yung magiging 85 natin at ito yung magiging ground ng ating relay. Dito natin i-connect yung number 16 na block at hihinangin natin ito para maging secured yung connection. Isusunod naman natin yung red wire. Ito yung may blue saka red. Babalatan din natin yung dulo nito. At dito natin i-connect yung red na number 16 or yung 16 gauge na red wire. Para ito naman yung ating magiging positive ng relay or yung number 30. Dito natin i-connect yung baterya at yung fuse. Pero bago yon, pagsama-samahin muna natin itong 3 to at hinangin natin yung connection
para mas maging secure dito at hindi matatanggal. Ito na yung nahinang natin na red at black wire at lalagyan natin ito ng shrinkable tubes. Ito yung magsisilbing protection ng ating dugtungan. Ito yung pamalit natin sa electrical tape. Mas malinis kasing gamitin ang shrinkable tube kesa sa electrical tape. Gamitan nyo na lang ng lighter or kaya ng torch para mag-sealed yung ating shrinkable tubes. Dito kung makikita nyo, 2 beses ko itong nilalagyan ng shrinkable tube para mas matibay at mas safe yung ating connection. Meron kasing mga shrinkable tube na medyo manipis yung pagkakagawa nito at meron din naman na makapal. Pero pag dalawa yung ginamit mo, at least hindi ka na magdadalawang isip. Dahil ito yung magiging main line ng ating relay, kaya dapat mas safe yung connection natin dito. Dahil dito manggagaling yung power na pupunta para sa ating mini driving light. Nakakadalawang kulay na tayo ng wires. Ito ngayon yung ating pangatlong gagawin. Ito yung may kulay yellow na wire, yung red at yellow. Babalatan natin yung dulo nito at lalagyan natin ng connector. Ito yung magsisilbing plug and play setup natin para sa ating mini driving light. At ito na yung ating pang-apat na wire. Ito yung magiging trigger ng ating relay. Siya yung magpapagana dito. Sa kanya papasok yung kuryente na galing sa ACC para mapagana ang bawat isa sa 3 relay na ating papaganahin. Dito na natin magagamit itong number 18 o gauge 18 na heavy duty na wire. Ito yung magiging connection natin from ACC papunta doon sa trigger ng ating relay. Ito yung 3 dulo ng ating mga wires, yung black at red na kinonect natin kanina. Sinama ko na rin dito yung yellow para sa ACC. Lalagyan muna natin ito ng wiring sleeve para mapagsama-sama itong 3 to. At medyo hindi na maging magulo yung ating mga wires. Dahil medyo halo-halo kasi yung ating mga wire. Isesegregate lang muna natin ito or pagsasama-samahin muna natin yung linya para hindi na masyadong magulo yung ating ginagawa. Nakasagad sa dulo ng ating relay yung ating wiring sleeve. Mahaba ito at nasa 1 meter yung haba ng ating 10 mm na wiring sleeve. Sasapat ito doon sa haba ng ating number 16 or gauge 16 na heavy duty na wires. Yung 85 natin na para sa negative ng battery. Lalagyan na natin ito ng terminal. Nilagyan natin ng terminal yung ating heavy duty na fuse. Ito yung may 10 amps. At ikokonekta na natin to sa number 30 or dun sa red wire ng ating relay. Yung ginawa nating mahaba na may gauge na number 16. Pagdudugtungin at pagsasamahin na natin itong 2 to. Ito yung papunta sa positive terminal ng battery. 2 beses din nating nilagyan ng shrinkable yung connection natin dito. Dahil positive yung tumatakbo sa linyang ito kaya kailangan doble ingat at safe yung ating ginagawa. Ito naman yung para sa ACC wire ng ating motor. Ito yung magbibigay supply doon sa ating trigger para sa 3 relay. Ito ay mayroong fuse. Pwede naman wala itong fuse kaso naglalagay pa rin kami ng fuse para dito para mas confident kami na safe yung ating magiging connection. Dahil mas mura po ang pagbili ng fuse kesa bumili ka ng ECU ng motor mo na di hamak na mas mahal. Ito naman yung 3 wires ng ating 3-way switch. Ito yung magbibigay ng power para dun sa ating relay. Dahil dito natin ikokonekta yung ating ACC wire para ang 3-way switch na ang magbibigay ng trigger para sa high at sa low na relay ng mini driving light. Optional yung sunod kong gagawin dito. Ito yung paglalagay ng plug and play na socket dito sa 3-way switch. Hinihinang ko din ito. Ito ay para mas mabilis ilatag yung ating wiring. Pwede kasi natin itong hugot-hugutin doon sa ating relay kasi hindi siya nakapix. Ito yung yellow wire na nilagyan natin ng fuse kanina. Dito natin i-connect or dito tayo magtatap para sa ating ACC wire. Ito yung magbibigay ng power doon sa ating 3-way switch. Dito natin ito i-connecta para magkaroon ng trigger yung ating relay.
yung dalawang white na wire. Ito po yung para sa relay natin kanina. Ito po yung dalawang trigger natin. So bali kanina tatlo ito, pero dalawa lang yung nandito. Ito kasi yung magsisilbing high at low natin para sa ating mini driving light. At ito na rin yung i-connecta natin directly doon sa three-way switch para magkaroon tayo ng tatlong set ng wires dito. Yung dilaw is trigger na magbibigay ng power doon sa dalawang relay natin, yung high at low. Ito yung yellow wire ng ating ACC wire. Hinati natin ito sa gitna para maging dalawa. Yung isa kasi nito is pupunta doon sa three-way switch at yung isa naman ay pupunta para doon sa ating passing or para doon sa ating momentary switch or para sa ating pan-third mode ng ating ilaw. Ito na bale yung tapos natin, yung relay 1 at relay 2 na magpapagana sa high at low ng ating mini driving light. Ang connection nito ay nandoon sa three-way switch. Siya yung magbibigay ng trigger para dito sa dalawang ito. At susunod naman natin yung para sa ating momentary switch. Ito naman yung magbibigay ng trigger para sa ating pang-third mode ng ating ilaw. Lalagyan din natin ng trigger itong pangatlong relay natin. Dito rin natin i-connecta yung ating ACC wire. Para pag pinindot natin yung ating ACC wire ay maglalabas ito ng power at magbibigay ng trigger para paganahin yung ating pangatlong relay. Bali yung pangatlong relay na yon yung magbibigay ng liwanag or magbibigay ng power para sa ating pang third mode ng ilaw. At ito na yung natapos natin na wiring harness na DIY mula sa switch papunta rito sa tatlong relay. At ito yung apat na wires. Ito yung magpapagana sa apat na wires ng mini driving light mula sa low, sa high, at pati dun sa isa na magpapagana sa combination light or yung pangatlong mode ng mini driving light. Pagkatapos niyan, ito naman yung abang natin para sa third mode. Ito yung pwedeng paglagyan ng momentary switch or halo switch. Tapos niyan, ito naman yung ating dulo. Ito na yung i-connecta natin sa battery at doon sa may fuse terminals. Yan na po yung ating complete set ng ating wiring harness. Ito na yung sample natin ng ating wiring harness. Kinonekta natin yung fuse. Magkasama na yung fuse ng ACC at yung main fuse natin ng ating wiring harness. At dito nakakonek yung apat na wires ng ating mini driving light para makita ninyo yung kanyang operation na battery lang at ACC wire lang ang kailangan para mapagana yung complete set or yung complete modes ng ating mini driving light. At dito sa ating sample, three-way switch yung magpapagana para sa low at high ng mini driving light. Ito yung single white at single yellow na ilaw ng mini driving light. Tapos doon naman or dito sa connection natin para sa ating momentary switch. Dito i-connect yung passing or yung momentary switch or yung halo switch para mapagana yung third mode ng ilaw. Ito naman yung combination light ng mini driving light. Yan po yung complete set and operation ng ating wiring harness na ginawa. Sana po nagustuhan niyo po yung aking video. Kung sakali man pong nagustuhan niyo po ito, sana po mag-like, share at subscribe po kayo. God bless po at ride safe po sa inyo pong lahat.